Spear News. Bagong talagang commander ng Southern Luzon Command bumisita sa 9ID. AFP Sergeant Major personal na nakadaupang palad ang Spear Troopers. Pagkamatay ng football player na si Kit Absalon, muling inalala sa Masbate. Tropa at mga private organizations ginawaran ng pagkilala sa matagumpay na pagpapatayo ng mga gusali sa Catanduanes. Spear Child Development Center nagdaos ng kanilang moving up ceremony. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, ano nga ba ang Army Dozen? Magandang araw, Bicolandia! Pinakamataas na pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa Timog Silangang Luzon, bumisita sa 9ID. Kanyang direktiba sa Spear Troopers, ating alamin sa report na ito. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na tagumpay sa kampanya laban sa insurhensiya sa Bicol, binisita ng bagong talagang commander ng Southern Luzon Command na si Lieutenant General Facundo Palafox IV ang himpilan ng 9ID nitong Lunes, Enero 3. Bilang pinuno ng SOLCOM ay minabuti ng opisyal na ipaabot ng personal sa Spear Troopers sa kanyang mga direktiba lalo na sa pagtapos ng insurhensiya sa rehiyong Bicol. Maliban dito ay hindi kinalimutan ng opisyal na ipaalala sa mga Spear Troopers ang pagtiyak rin ng kanilang mga seguridad at kaligtasan sa gitna ng pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Gayon din ang pagpapaabot ng kanyang pagbati sa mga akomplisimentong naitatala ng 9ID na dulot ng matatag na ugnayan ng mga sundalo at mamamayan. Sa kanyang mensahe, inimok ng general ang mga sundalo na lalo pang pag-ibayuin ang pagsisirbisyo upang tuluyan ng matapos ang insurhensiyang dulot ng communist terrorist groups sa rehiyon. Kapayapaan para sa lahat. Gino Banania, Spear News. Spear Troopers, personal na nakadaupang palad ng AFP Sergeant Major. Pagpapatatag ng ugnayan ng enlisted personnel at kanilang mga lider naging highlight sa pagbisita. Ang detalye ihahatid ni Eden Flororita. Naging masaya at makabuluhan ang naging pagbisita ng AFP Sergeant Major sa 9th ID. Matapos sa personal niyang makadaupang palad ang Spear Troopers nitong nakarang Huwebes, Enero 6. Ang kanyang pagbisita sa mga units ay regular na gawain ng isang naitatalagang AFP Sergeant Major upang ipakita sa mga tropa kung gaano pinapahalagaan ng sandatang lakas ng Pilipinas ang mga sundalo. Bilang isang pinakaama ng Armed Forces Enlisted Corps ay trabaho ko na bisitahin kayo para ilapit ang General Headquarters at may parating ko ano man yung mga guidance ng ating Chief of Staff. Sineshare ko na rin yung aking mga experience from ako'y pumasok hanggang ako'y naging AFP Sergeant Major para ma-motivate lalo yung ating mga kasundaluhan. Hindi rin kinalimutan ni FCSM na alamin ang mga pinagdadaanan ng mga sundalo upang ito'y maiparating at mailapit sa Chief of Staff ng AFP. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Masbateño muling ginunita ang pagpaslang ng NPA sa umuusbong pa lang noong football player na si Kit Absalon. Patuloy na panggugulo ng rebelding grupo, kinundi na. Yan ang balitang hatid ni Angelica Plarisan. Bakas pa rin ang lungkot sa ina ng football player na si Kit Absalon sa sinapit ng kanyang anak sa mga NPA. 3 taon na ang nakaraan. Ito ay kasabay ng isinagawang unveiling of Kit Absalon Monument and 3rd year death anniversary sa Barangay Anas, Masbate City. Nitong nakaraang Hunyo 6 sa pangunguna ng City Government of Masbate na dinaluhan ng 96 Infantry Battalion, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor. Ang nasabing monumento ay alay ng Masbateño sa football player na siyang nagsilbing inspirasyon sa kanilang lugar, lalo na sa mga kabataan pagdating sa larong football. Sa ngayon, walang ibang inaasamang pamilya Absalon at mga Masbateño na tuluyan ng matapos ang karasang dala ng CPP, NPA, NDF sa kanilang lugar. Nang sa ganon, hindi na mangyari pa sa ibang masaklap na pagkamatay ng inosenteng si Kit at ang kanyang pinsan na si Noven Absalon. Sa ribulto po ni Kit, bilang simbolo ng kabutihan at inspirasyon ng kabataan na pinatay siya sa walang kabuluhan ng mga nalason ang isipan ng mga grupong maituring na terorismo. Kapayapaan para sa lahat. Angelica Plarisan, Spear News. Grupong responsable sa mga gusaling naitayo sa Catanduanes, binigyang parangal.
Yan ang inantabayanan ni Christina Tole. Military Merit Medal, Military Civic Action Medal at Plaque of Appreciation. Ito ang mga pagkilalang tinanggap ng 565 Engineering Battalion sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Gerald Daen mula sa pamunuan ng Night ID nitong nakaraang Miyerkules dahil sa kanilang tuloy-tuloy na konstruksyon ng mga stone houses sa Barangay Cagray, Bato, Catanduanes. Sa kasalukuyan, 15 na ang natapos na mga bahay ng Bicol Builders sa 58 nakatakdang ipatayo sa lugar, katuwang ang ilang skilled workers ng mga kaap at empleyado ng lokal na pamahalaan sa lugar. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng programang Tulong Tayo ng Christ Commission Fellowship sa pamumuno ni Pastor Danny Orqueco na binigyan rin ng pagkilala ng Night ID. Hunyo taong 2023 nang pirmahan ng Night ID, CCF at Provincial Government ang isang MOA para sa nasabing inisyatibo kung saan layuning matulungan ang mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa nasabing probinsya. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atole, Spear News. 9ID nakiisa sa ginanap na Bicol Social Media Summit. Seguridad sa rehiyon, inilatag. Yan ang balitang hatid ni Gabriel Martinez. Muling nakiisa ang 9ID sa isinagawang Bicol Social Media Summit ngayong taon na ginanap sa Legazpi City nitong araw ng Huwebes. Ang nasabing programa ay inisyatibo ng Sharon Multimedia Production na may temang The Role of Public Servants and Youth Leaders, promoting social inclusivity and competitiveness at may layuning buksan ang kaisipan ng publiko sa epekto ng paggamit ng social media. Ito'y dinaluhan ng ilang senador at mga opisyal ng pamahalaan, mga pribadong sektor at ilang individual maging ng mga kabataan. The military's engagement on social media platforms serves as a cornerstone in shaping public perception, fostering transparency, and garnering support for our peace and development programs, especially here in Bicol region. In this era of information overload, it is imperative for us, especially for our media practitioners, to uphold the principles of accuracy, integrity, and responsibility in their reporting. Kaugnay nito, tiniyak ng opisyal ang patuloy na pagbibigay seguridad ng mga sundalo sa posibleng banta sa seguridad ng malawakang paggamit ng social media ng publiko. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Pagiging aktibo ng mga pupils sa Spiritual Development Center nasilayan sa kanilang moving up ceremony. Ang detalye ihaatid ni Maymay Quibillas. Kabuoang 46 na mga pre-kinder pupils ang nagtapos sa Spiritual Development Center na pawang mga anak ng sundalo at civilian employee ng Night ID kaya sa nagawang 6th moving up ceremony nitong Hunyo 6. Sa nasabing programa, proud na proud ang kanilang mga magulang sa kanilang mga natanggap na awards at ipinakitang mga talento at kakayahan. Kaugnay nito, hinikayat ng keynote speaker na si Lieutenant Colonel Jose Azaret, ang Deputy Assistant Chief of Staff for Personnel G1, ang mga magulang sa patuloy na paghubog sa mga kabataan, lalo na sa kanilang mga pangarap. Kung paano po ako naging ganito ngayon, dyan po ako nag-start sa mga bata pong yan. So, yun po yung ibig kong sabihin dito. Nawa po ay pagpatuloy pa po natin kung paano po natin sila huhugugin sa kanilang pangarap na maging po ba sa hinaharap. Ang Spiritual Development Center ay paaralang itinayo ng 9th ID para sa mga dependent na mga sundalo, CASGU at civilian employee na may mga anak na edad 3 hanggang 5 taong gulang. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Quibillas, Spear News. Ano-ano nga kaya ang ibig sabihin ng Army Dozen? Yan ang ating alamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam niyo ba kung paano napapanatiling malakas ang mga sundalo?
Ito marahil ay dahil sa tinatawag na Army Dozen. 12 uri ng ehersisyo na siyang nagpapalakas sa mga sundalo. Sir, ano-ano po ang mga exercise ang nasa Army Dozen? Ang exercise ng Army Dozen ay binubuo ito ng 12 exercise ng Army Dozen. Bago yon, nagkakaroon muna tayo ng tinatawag na stretching exercise. So ang purpose ng stretching exercise ay para makondisyon muna ang katawan natin bago tayo mag-exercise na mas mabigat na. Kasi ang Army Dozen exercise ay mabigat na. So isa-isahin natin yung Army Dozen. Ang una niya ay mayroon siyang high jumper. Sumunod is bend and stretch, trunk twister, 4 count push-up, squat thrust, squat bender, side bender, bottoms up, turn and bound, mountain climbing, 8 count push-up at jumping jack. At upang mas mapanatili ang lakas at tatag ng mga sundalo sa pagharap sa mga hamon sa kanilang ginagampanang tungkulin, ay tuloy-tuloy nila itong ginagawa sa mga pinagdadaanang pagsasanay. So ang naitutulong nito sa mga sundalo, unang-una ay nagkakaroon sila ng lakas. Once kasi nagkaroon ng lakas ang isang sundalo, ay nagagampanan niya ng maayos kung ano man yung task na binibigay sa kanya. Dahil sa atin, ang sundalo ay nandyan na yung maulanan, nandyan na yung halos wala kang tulog, magdamag. Pero dahil sa exercise at dahil sa pagmimintin natin na mapanatiling malakas ang pangangatawan natin, nagagampanan natin ng maayos yung task na ibinibigay sa atin. Ito rin ang dahilan kung bakit napapanatili nila ang kanilang pagiging physically fit na siyang pangunahing kailangan ng isang miyembro ng Philippine Army. Kaya pala hindi basta-basta natitinag ang mga sundalo dahil ang kanilang sekreto na hindi lamang nakafocus sa kagalingan kundi maging sa pagpapalakas ng katawan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang. At yan ang mga balita ang aming tinutukan para sa pagkakaisa. Patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.